Sa dugang mga impormasyon, bisitahi ang ilang mga ticketing outlet aduol kaninyo o pwedeng mag-book sa inyong ticket online sa www.barcota.com. Everesto and Son Sea Transport Corporation para sa mga Surigao. And I take you to my destiny. Thinking about you all the time. Vitron, subok na. Alice Makabasag, Tagalinabo, balingasag ni Samis Oriental. Kuan man gud kana kauna insomnia ko. Dili ko pakatulog pila gid kabulan akong gibati. Aloy suggest karon, ang Vitron gid ang nakauli nako. Karon wala na insomnia. Wala na. Pasalamat ko nakatabang gid sila sa ako. Magbuntag di ko katulog sir. Karon, kaloy sa Dios katulog nako sir. Vitron, subok na. A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik. Kini ang simbiyanan sa RPN, Radio Philippines Network, DXKS, DXKS, Jess Ochens, ang inyong Radio Ronda, 5,000 watts, nagsimbiya sa ikatulong andana sa UFCO Lim Building, Borromeo Street, Dakbayan sa Surigao. RPN, Radio Philippines Network, DXKS, Jess 80, ang inyong Radio Ronda. Takna sa Radyo Ronda og tubo kapupunan alas 6:15 sa gabi. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Kiling mosunod nga programa binayran ang bisan unsang pamahayag sa magsisibya iyang kagalingon ug walay labot kining maong istasyon. Rosada. Programang mutuki sa kamatuoran. Kasandigan sa mga dinaog-daog ug binupigan. Krosada ng panan sa katawhan. Muyagyag sa kamatuoran. Krosada. Programa alang sa pagserbisyo sa katawhan. Muhatod sa mayong balita alang sa kahimsog sa panglawas ug panginabuyan. Krosada. Mga higalo, kumusta og mayong gabi? Welcome sa langhugna sa atong pagpanag-uban sa tulumanong Krusada Reloaded. Pagtimbaya sa gugma og kalinaw, uban sa pagpasalamat sa kahitasan sa manindot nga adlaw nga nagkauban kita, mga kaigsunan. Sa pangalan sa atong station manager June Clerigo, isparong partner sa Pikas Lawak may kagalaan, Sir Paing Agra og Ma'am Jing Avila. Kinigyapo yung galas sa kahanginan. King De La Rosa, magiguban kaninyo hangtod kita alas 7:45 ang takna sa kagabion. Ning adlaw Biyernes may kagalaan, Pizza 29 na sa bulan sa Nobyembre 2X 2024. Alang sa mga headlines o pipila ka isgutanan karong gabiuna. Doon na kita ay 27 minutos na lamang may kagalaan o kung 27 dias na lamang ang nahabilin o mamahimong magsaulog na kita sa Kapaskuhan. Atong balikon alang sa mga headlines karong gabiuna. Kaging Pangulong Rodrigo Roa Duterte gihangyo alang sa military takeover
pagbulgar ni Attorney Sal Panilo. Atong sublion may kagalaan, Tatay Digong gihangyo alang sa military takeover pagbulgar ni Attorney Sal Panilo. Samtang kaso ni VP Sara andam dunggon sa ombudsman apan wala pa'y nakitang kasaypanan ang Vice Presidente. Sa laing bahin, PBBM ni angkon nga impeachment bato kang VP Inday Sara ipahunong. Ato sublion mga kailangan, PBBM ni angkon nga impeachment bato kang VP Sara ipahunong. Sa laing bahin, Speaker Romualdez nag-awhag sa BICAM nga aprobahan ang pundo nga mauna ang Pilipino. Sa katapusan, Senator Bongo siguruhon ang pagserbisyo sa publiko, supporter man o kritiko, labaw na ang dili kaalyado. Dugay 20 minutos na milabay sa alas 6 ang takna sa sayong kagabion. Good evening, Sir King. Gikan kang Ma'am Nerissa Hista. Good evening, Sir King. Always watching and listening. Gikan kang Randy Artiaga Santisas. Mayong pagpaminaw usab ngadto kang Manager Bong Florindo gikan kang Presmat. Advance wedding ug mga adlaw di ay sa anak ni Mr. and Mrs. Dudong Cosiniero. Og maayong gabi sa Cosiniero family kang Vice Buds. Maradyaw na duyong nasab diha sa imo, Sir King, Idol Solid Duterte gikan kang Mateo Guno. Una na to hisgutan mga kigilaan og ipadungog ang nahimong pagpadayag ni kanhi Chief Legal Advisor Attorney Sal Panilo mga kaigsuunan nga doon na miduol nga mga militar, mga kagalaan nga andam ng mo-take over butang gibabagan mga kaigsuunan o dili mo uyon ang nasgutang kanhi Presidente Tatay Digong kay siya milabay man lagi pagka presidente mga kaigsuunan. Unsa ba ang unod sa naisgutan nga panawagan mga kaigalan o pagbulgar papaklaro sa publiko nga doon na nagkalain-lain nga mga dumuduong dili lamang dito sa kauluhan kundi nationwide mga kaigalaan from Luzon, Visayas and Mindanao na hidalat na dito sa kauluhan. Apil ang pipila ka mga retired military mga kaigalaan. Gikan kang Noel Alvarez, we solid support Duterte lineup. Gikan kang
nahanaw may kagilaan. Isa man ni kang Nolan Mercado Senior, mo tingnan nito iyang Duterte pa rin. Ang tulumanong krusada Reloaded may kagilaan, hadod nato sa musunod. MIG tracking and MIG lending. Mayon man hatod kanato may kagilaan sa Leson Carinderia og Kusina di Amor nga namimutang sa dalang Narciso og Gonzales ning atong dakbayan. Ang tulong ng Krusada Reloaded hatod usab kanato mga kaigsunan ni Provincial Board Member Jeff Larong o kani Provincial Board Member o City Councilor Sim Castrense. Maigon man may kagilaan hatod ka nato ni City Councilor Basti Nagas o City Councilor Joy Partner UIPCO. Hatod usab ka nato may kagilaan ni Senator Christopher Lawrence Kuya Bungo. Ano ka natulungan ng Malasakit Center? Yung tatay ko po ay si Danilo Enterio. Na-diagnose po siya ng liver schistosomiasis. Blessing in disguise na nagkita kami ni Senator. Thank you po sa Malasakit Center, sabi ko. Ito po yung tatay ko. Buhay na buhay po dahil sa inyo. Senator Bong, thank you so much po sa lahat ng naitulong ninyo. I love you so much po. Magtatrabaho po ako para sa Pilipino. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Senador Bongo Bongo, Bongo Bongo, Bongo Bongo na. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo, patuloy na magsiserbisyo sa inyo lahat dahil ako po ay naniniwala na ang serbisyo sa tao, serbisyo po yan sa Diyos. Bongo Bongo na. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Minsan lang po tayo dadaan sa mundong ito. Kung ano pong kabutihan o tulong na pwede po natin gawin sa ating kapwa Pilipino, gawin na po natin ngayon dahil hindi na po tayo babalik sa mundong ito. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo, patuloy na magsiserbisyo sa inyong lahat dahil ako po ay naniniwala na ang serbisyo sa tao, serbisyo po yan sa Diyos. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Diretsuho na nato may kagilaan ang baruganan. Natiunay pagserbisyo bisan pa man og kritiko labi na mga kagilaan kadtong dili kaalyado. Baruganan may kisunan ni Senator Bongo kung serbisyo na ang hisgutan. Taliwala sa nagkainit nga pamulitika, gibutiyag sa senador nga siguro ni ini ang pagserbisyo sa publiko, suporte man o kritiko mga kagalaan. Unod karon sa nagkadaiyang pamantalaan si Senator Bongo mga kaigsunan, kalabot sa nahimong pronouncement sa liderato sa House Quadcom mga kagalaan kun House Quad Committee. Human nga gidipinsahan kini may kagalaan ang nasampit nga sindor. Human nigyanlan ang ihang pangalan ato sa investigasyon na dunay kanambilitan sa pugo o illegal na droga. Kahidumduman may kagalaan nga gimugna ang Quadcom aron imbestigahan ang nakalabayng administrasyon kung administrasyon may kagalaan, pero daghan ang nakurat nga mismo ang nagkalamlaing chairman sa maong committee ang mikastigo sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA may kagalaan
human nga ginambigit ang pangalan ni Senator Bongo nga wala matudpay igong basihan. Una lang gibutyag ni Senator Bongo nga inay magpaapikto, tutukan ni ini matudpa ang pagtrabaho kaysa sayangon ang iyang oras may kagalaan sa malisyosong pamulitika batok kaniya. Samtang kagahapon may kagalaan, tuwa sa Pangasinan si Senator Bongo aron kumustahon og naghatod sa iyahang tabang may kagalaan sa mga mag-uuma nga nahugno ang panginabuhian gumikan sa sunod-sunod nga kalamidad o ang managsuon o pamilyang bagyo nga milabay sa atoang nasod. Gibutyag ni Senator Bongo nga kung prioridad niya sa pagkakaroon nga singlon ang PhilHealth nga kagalaan sa ilang nagkadaiyang saad, partikular mga kagalaan ang maanindot nga benepisyo o mga nagkalalaing benefit packages para sa mga kaigsuunan natong kabus. Subli kining nanawagan may kagalaan sa PhilHealth nga ayuhon ang ilahang gitawag nga information campaign. Kinahanglan nga ilahang paninduton ang nasgutan niya kampanya sa pagpahibalo sa katawhan aron nga hingpit nga masayran og masayod ang publiko kung unsa kaadindot ang serbisyo sa PhilHealth kung ila kining mahanay, kung asa tanang Pilipino ang makabenepisyo. Sa dihang gipangutana may kagalaan si Senator Bongo sa mga misaway ngadto sa senador, deklaro niini nga bisan pa man og suporter, bisan pa man og kritiko, og labaw sa tanan mga kaigsunan katong dili matud pa kaalyado, mao'y importante alang kaniya nga matagaan og maanindot nga healthcare benefits o benepisyo sa panglawas kung doon na kini mamahimong balatian, buti pasabot ang kinatibok ang katawhan o ang tanang lungsuranon mga kaigsunan. Mo kanay itataw nga pagserbisyo kung atong hisgutan mga kagalaan. Gumikan kay kung magpili ka, maura gid na ang naandan sa dugay ng panahon. Butang may kaigsuunan nga ato na kining wagtangon. Kay una sa tanan mga kagalaan, dili man na kwarta sa politiko, dili man na kwarta may kagalaan sa bisan kinsa nga mga opisyal, kung dili kwarta man na sa katawhan. So angayan lang nga ihatag kini mga kaigsuunan ngadto sa mga kabus. Angayan lang mga kagalaan nga ihatag kini ngadto sa mga pobreng gilaid, kay mauman mga kagalaan ang ilahang tinuod nga serbisyuhan. King De La Rosa on board. Doon na kita'y 32 minutos may kagalaan ang milabay sa alas 6 ang takna sa sayong kagabhion. Pastilan dali sa oras mudagan mga kaigsuunan. Good evening, Sir King De La Rosa. Shout out sa akong mga igsuon sa Surigao City, diha sa Kaskag, Josephine Minjula, Teresa Minjula, og sa akong maguyang Leti Cagas sa Navalca. Gikan kang Emelita Dumagtoy. Posible nga tuan ni sigaw sa nasod may kagalaan. Solid Duterte, gikan kang Ayan Hili. Quadcom investigation in aid of persecution, not aid of legislation. No.
Alberto Barbers clan gikan kang Nolan Mercado Senior. Sa may punto makikigalaan nganong kinahanglan nga mo take over ang mga militar. Kini ang gibulgar may kagalaan ni Attorney Sal Panilo. Apan sa dili pa mga kigsunan mulangig sa unahan ang tulumanong krusada reloaded mga kaigsunan hatod nato sa musunod. City Councilor Basti Nagas ug City Councilor Joy Partner EU IPCO. Hatod usab kanato mga suking tigpaminaw ni Provincial Board Member Jeff Larong o Provincial Board Member o kani City Councilor Sim Castrense. Hatod usab kanato mga kagalaan sa musunod. Kusina di Amor o Lison Carinderia nga gipanag-iyahan mga kagalaan ni Mr. and Mrs. Lulong Lison. Mainguman hatod kanato sa MIG cracking o MIG lending. Mainguman may kagalaan ni Senator Kuya Bongo. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Minsan lang po tayo dadaan sa mundong ito. Kung ano pong kabutihan o tulong na pwede po natin gawin sa ating kapwa Pilipino, gawin na po natin ngayon dahil hindi na po tayo pabalik sa mundong ito. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo, patuloy na magsiserbisyo sa inyong lahat dahil ako po ay naniniwala na ang serbisyo sa tao, serbisyo po yan sa Diyos. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Way paglangay ni Kigulaan atong paminawon ang nahimong interview ngadto kay Attorney Sal Panilo mga kagalaan sa bilyonaryo. Kini may kalambitan sa nagkadaiyang isyu mga kagalaan ug niya gitubag sa nasgutang abogado atol sa interview ni kagalaan ni Pinky Webb. Ato ipabot diha kaninyo mga kagalaan. The military, sabi po niya, sila ang protector of the Constitution. Are they still willing to protect the president who is a drug addict for another 4 years? Ano ho ba ang gustong ipahiwatig ni Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte sa militar? Unang-una, ang sinasabi nila, he's inciting them to take over the government. Mali yun, kasi if you watch his press con, sinabi niya na ayaw niya ng kudita. O doon lang, sira na kagad yung mga sinasabi nila. Second, sinabi niya ayaw ko rin ng people power. So what was Ayoko ng mga tangke. Sabi niya, luma na yung mga tangke. Sa ayaw niya ng people power. He thumbed it down. O madalit sabi, what he's saying is he was reminding the AFP that under the Constitution, your job is to protect the people. We have a problem now. Gawin yung trabaho niyo. He didn't even say how they will do it. So how in the world can he be inciting these people to revolt against the government? Pero pag sabihin mo pong gawin ang inyong trabaho, there is a chain of command, hindi ho ba? They should be loyal to the Constitution, and there is a chain of command. Pinky, when you say you do your work, you take your oath to protect the people of this country. Right. So yun ang trabaho mo. So kung you feel na yung gobyerno na supposed to be will be taking care of the people is not doing its job, it's your job to protect the people from this government. Who's to say that this person is doing his job or not doing his job? And how does the military actually decipher? Because you can say, sir, let me finish this. You can say that Marcos is not doing his job, di ho ba? That could be your perception, the former President Duterte's perception. And then, of course, you have the government saying, of course not, we are doing our job. Anong sinasabi ninyong fractured government? Actually, that were the words of DOJ Undersecretary Andres. So, there's,
two sides here that may say one thing and then the other another thing. No, there is another side. Okay. The people's side. What their statements coming from both sides, lalong-lalo na kay Presidente Duterte, is a reflection ng tao. Doon ang gagaling yun eh. Kaya yung military will have to decide by themselves kung totoo yung sinasabi ng Presidente o ng gobyerno. Eh, sila nga protector eh. Ang discretion nasa kanila. So pag nakita nila ang taong bayan, yung niluklok nilang gobyerno no longer responds to their needs, they feel that they're not being protected, then it is their duty incumbent upon them to do something. What? Nasa kanila yun. Kaya nga sabi ni Presidente, ewan ko kung anong gagawin nyo. Bahala kayo. Basta protector kayo. So that was a reminder, and that's part of the freedom of speech. I think it was... Not inciting to sedition. I think it was also... Diri makigilaan, nagsugod sila ni ining hisgutanan nga not inciting to sedition. Nindot ka ni siya og mga pagpaklaro makigilaan. Si Attorney Sal Panilo. Ako ning gituyo mga kaigsunan nga mahimo ninyong madungog og maklaro direkta sa ilang baba kalabot ni ining unsa ba ning sedition. Unsa ba ning inciting to sedition. Nya doon na po gimugna sa pagkaron ang DOJ nga gibadlong ni Ombudsman Martires mga kigilaan nga laing terminolohiya. Our interview a while ago with Attorney Yusinko, who said that this is part of freedom of expression or speech. But again, as mentioned, sir, hindi ho ba? Let's call it a fact. One can say one thing and the other can say another thing. I mean, you're saying it's just a statement made by the former president. You have the DOJ saying, we will investigate the former president for possibly inciting to sedition. Can that mean inciting? I think they should brush up with their law. What does sedition means? Sedition is persons rising tumultuously and publicly to attain certain ends, which is enumerated under the revised penal code. Like yung prevention ng enforcement ng batas, despoiling, inflicting hate, mga ganon. Kailangan makapasok yun. Yung inciting naman is without, kasi yung una, kailangan you do it by force or intimidation. Apart from rising tumultuously, meron pang intimidation, saka violence. Yung inciting, walang force or intimidation. Pero, kailangan pa rin, ang nakalagay kasi, not being a part of sedition, which presupposes there is already a sedition. So how in the world can you be charging this president with inciting? Wala nga sedition eh. Ang punto ng igilaan, kung atong tinambanon, kung saan kang Ayan Hili, Solid Duterte, katugan niya itong si Shusyo. Gikan kay Jikon Panya Mugan Alberto. Handfist makigilaan og love. Ang buti pasabot makigilaan ni Attorney Sal Panilo atong tinambanon nga ang sedition mao to pag-alsa sa mga tao. Mao to ang pag-alsa sa publiko by force o bisa unsang pamaagi makigilaan basta kay nialsa ang tao. Karon ang inciting to sedition kinahanglan dunay factor makigilaan nga moalsa siya ang tao buti pasabot unya ang pangulo iyahang dungagan iyahang galgalan mga tigalaan aron nga musamot og kainit o musamot og alsa ang tao nga makigbatok inunta example sa kagamhanan ni PBBM. Klaro kay ang pag-ingon ni Attorney Sal Panilo nga unsaon nimo pagpakanaog og usa ka reklamo o di ba ka pagpasakag kaso nga inciting to sedition nga wa pa may sedition nga nitabo. Nakuha at ninyo mga kigalaan unsaon pagpasaka og kasong sedition nga wala pa may nahitabong sedition mga kigalaan, wa pa may nahitabo nga pag-alsa. Unya unsaon pud mga kigalaan pag hisgot
nga inciting to sedition, nga gigalgal ang mga tao, nga wa pa may pag-alsa nga nahitabo. Di ba, lami makigilan ba sa maminaw tag-abogado kay usagin na nga makahatag ka nato o katinawan. Karon makigilan, puro abogado ni atong paminawon. Gikan kan Dars Bikes, good evening, Boss King. Atong ipadayon sa pagpaminaw makigilan. Attorney, what about bordering on sedition? Ito po yung ginamit pala ni DOJ. Mo ni bag-o, bordering to sedition o si tubag paminawa. Undersecretary Andres. The DOJ will investigate recent statements made by former President Rodrigo Duterte, particularly remarks inviting military intervention. Okay, tama pa po siya dun sa military intervention, would you say? Hindi. Hindi din? Wala naman siya sinabi na mag-intervene kayo. Sinasabi niya, you're the protector of the people under the Constitution. It is your constitutional duty. You cannot renege on that. Yung sinasabi niyang bordering, he admits. Bordering on sedition. Kaya, bordering on sedition, he admits na walang sedition. Bordering hindi Papunta sedition. pa lang doon. Papunta pa lang. O, di walang... Bordering, mo to yung gipaklaro nga, padulong pa lang dito. Subuti pasabot, giangko niya nga wapay sedition. Padulong pa lang may kigalaan. Mao ni nindot yung mga paghubad bitaw may kigalaan sa mga abogado? Crime, Mario Jose. So wala yon para sa inyo? Well, of para course, sa as akin, expected. para sa batas. Alright, so you're not bothered, you're not Matingon niya nga, para sa balaod, dili kay ako. concerned about that at all. What about all these... If the principal is not even bothered, what should I be? Well, what has actually bothered President Rodrigo Duterte in the past? Siguro yung nakita ko na lang po doon sa Quadcom, nung kukunin niya yung mic at itatapon niyo sana or ihahagis niya, Nakatali no? lang, kaya hindi na ihagis. Ihagis Pero pa baka niya ibang talaga? tamaan yung katabi niya ako tamaan. Pero talagang gagawin. Atong idiritso may kigalaan sa lain nga hisgutanan kay taas-taas ni ang atong mamahimong pagahisgutan karong gabi una mga kaigalaan. Diridisuho na to ni og ratsada mga kaigalaan ang atong mga topiko. Salvador Panelo. So, attorney, siguro pag-uusapan at kahit na po yung with the subpoena rather at tawagin po at magpakita si Vice President Sara Duterte, ano po, meron ho ba talagang active traditional threat? Wala. Wala. Anong wala? Paminawa may kigalaan kaganya inciting to sedition ang ihang gi-explicar karon ang gikabutiag na pod nga threat na mga assassin wala man naghisgot og assassin kung kinsa-kinsa raman ang gadugang-dugang matod pa ni Attorney Sal Panelo. Paminawa ninyo mga kigalaan. Conditional threat sa akin galing yun. I thought it was from Senator Bato. Siguro narinig niya. Kasi diniscuss ko na yun sa programa ko. From the very time na bumanat si Inday, inano ko na yun. Naisip mo na yung conditional? Diniscuss ko na yun. Sabi ko, paano magkakaroon ng threat? Pagpatay na siya. Ano bang threat? Nasaan yung threat? Wala naman talagang threat eh. Ang sinasabi ko, kasi tinanong ko ng reporter, dapat ba seryosohin ng Malacanang? Dapat seryosohin yung sinabi niya. Not because threat sa kanila, but pag-aralan nila bakit itong babaeng, itong vice-presidente natin magsasalita ng gano'n. It means may threat sa buhay niya. Which is what she's saying, sir. Kaya nga, may threat sa buhay niya. But I said that even before nagsalita siya. Kasi ina-analyze ko na, may threat sa buhay niya. Kaya yan nagkakaganyan. Now, here's the question. In advance na yung sinasabi niya na pag ako napatay dito, ito yung mga hanapin niyo. Pero ang kanyang, we are nidot ang argumento kay ipamugos gyud ni Pinky Webb ang nag-interview kay Attorney Sal Panelo kalabot sa pagkuri-kuri niya ng hisgutanan nga bahad ni VP Inday Sara. Niya ang ihang nahimong eksplanasyon. Presupposing or she is presupposing that kapag siya ay namatay o pinatay, opo. Kasi ang ginamit niya pag ako namatay. Hindi, ang una sinabi niya,
pag pinatay ako No, dito. Pangalawa, hindi. Pinanood ko ulit. I did Nauna too. yung pinatay. I-insister gid ni Attorney Sal may kagalaan ang ilahang terminolohiya. Bago sinabi niya pang namatay. Basta ang sinabi, ma'am, don't worry about my security. Kapag ako ay namatay, may Pangalawa niya na kinausap yun. na ako. Okay. That's the second statement. So, we are presupposing that something will happen to her. Yes. So, tama ho ba na kapag inisip mo or you are anticipating rather that may mangyayari sa'yo, ay meron na akong kakausapin para patayin ito? Tama ho ba yun? Sa akin, blaster lang yun. Blaster lang yun. Pero ang sinasabi niya, meron na siyang pinaghihinalaan. Bakit naman niya paghihinalaan ng mga ito? Number 1, tinanggalan siya ng security. Number 2, ini-impeach siya. Number 3, sinisiraan siya. Doon lang yung tatlong lang yan. Talagang, alam mong, papatayin ka ng mga kalaban mo. Hindi sila titigil. Yeah. So, would it still be considered direct or indirect threat? Nandito na tayo sa conditional, active, ngayon direct, Kaya indirect. na, sinagot ko yung Malacanang active, inactive ka mo, hindi active. Tsaka isa pa, sabi ng DOJ, yun nga si Jesse, makinig ka. Sabi ni Jesse... Nawa, yung pala Attorney Panilo, kuwandi ang Yusik din nga si Andres may kigilaan. Papaminawon niya sa ihang anggulo. Yung Yusek, sabi niya, effectively, she admitted to be the mastermind of this crime, of this murder. And because she would be the direct beneficiary. Paano maging direct beneficiary kung pinatay na? Mauuna pala siya mamatay. Kaya yung operative act nung, yung crime na sinasabi, kung patay na siya. Paano pa? Mautingon niya nga, saan mo paghisgot nga o epekto ng klarong istorya. Unsaon kanabang mahimong epektibo na ang ihang gikabutiag may kigalaan nga patyon kung siya patay na. Mao to'y buti pasabot nga inactive. Dili siya aktibo nga bahad mang kigalaan. Kasi nasabi niya, di ba? Ba't kailan pa bang naging crime yung revenge from the grave? From the grave. But getting an assassin. Wala naman siya sinasabing assassin. Sinabi niya lang na I never use the word assassin. Saan ang galing yun? Kasi sinabi niya lang na hindi ba galing sa lahat ng mga detractors? Ano ba ang tawag sa kapag may kinausap ka na at may ipapatay ka? Kung kaibigan mo yon, kaibigan mo, pag ako napatay dito, alam mo na kung sino mga pumatay sa akin. Paano naman naging assassin yun? Mao to makigilaan ang iyahang punto. Di ba? Maghimo sila og mga argumento may kagilaan nga assassin. Wala na gilitok mga kaigsuunan sa atong vice presidente. Pero abi ninyo, gigamit nila to ang terminong assassin. Giklaro ni Attorney Panilo nga unsaon pagka-assassin. Kung ay ang istorya para ng amigo niya o amiga niya o si kinsa ang istorya nga dili assassin, unya nga nung ipunting man gyud mga kagilaan ni ana mga tao nga bayran nga mamahimong mupatay og laing tao mga kigsuunan pastilan. Paminawa ang hinapos may kigilaan ni atong ipaambit diha kaninyo may kalambigitan kini mga kaigsuunan sa iyang gikaingon nga giduol na si Pangulong Duterte ang kanhi Pangulo sa militar mga kaigsuunan aron nga mo take over na sila. Dili na gikan nato pero gikan ni kagilaan ni Attorney Sal Panilo sa iyang pagiginabi o pagiginabi ngadto kaniya ni Pinky Webb mga kagilaan. Pag doon kami, sa kanya kami. Lahat yun. Love na love namin si Presidente. Lahat sila, alam mo, Pinky, maniwala ka. Si Presidente nga ang pumipigil sa military. Ayaw niya ng coup. Ang dami na lumapit sa kanya. Ayaw ko ng bloodshed. So, you're saying that active and retired military personnel ay lumalapit kay dating Maraming lumalapit sa kanya. At sinasabi pong ano? Ano pa? Ano po? Mag-take over sila. Mag-take over sila. Matuingon niya. So, military take over may kagalaan, niduol na ang militar ngadto kang Pangulong Duterte. Mga kigilaan, usa na sa atong bantayanan permi.
nganong bantayanan mga kagilaan, gumikan kay dugay na nga nagsuroy-suroy ang presidente og naabot na gani siya dito sa BARM o sa Maguindanao, mga kagilaan, sa pakighinabi sa nagkalanlaing opisyal. Nagdumili gid siya, kapila na ninyo gibalik nga dili gid siya gusto nga dunay mahitabong military takeover, dunay mahitabo, may kagilaan nga pag-alsa sa katawhan, gumikan kay dili makiangayon alang kaniya. Ug iya na ning gihisgutan sa duging panahon nga makauuwaw kay ang mahimong muhulip ang ihamang anak nga vice presidente. Ang kapait man gud dinhi makigsunan kay ang atong vice presidente mao gihimong tadtaran. Grabe na ang korupsyon sa ato ang nasod may kagilaan, pero ang pasanginlan ang vice presidente man. Bisan ang pagpangurakot tataw may kagilaan nga dili niya binuhatan. Butang nga atong gikahibudgan may kagilaan nga ang ubang tao matugpan ni Preximat wa may kalibutan, murag wala lang sa ilang buot kung unsay nahitabo sa ato ang nasod may kagilaan, taliwala sa halapad nga korupsyon mga kaigsuunan nga ato nang gihisgutan gikan sa Mahadika Fund, gikan sa Land Bank of the Philippines, maingon man may kagilaan sa PhilHealth nga pundo, maingon man sa DBP, maingon man sa GSIS, SSS ug uban pa. Halapad mga kagilaan ang 500 billion mga kaigsuunan nga flood control project, pero ang uban nagpakabuta bungol man gihapon. King De La Rosa on board. Gikan kang Jade, sa tong kay Jade, kisa to ihang Jade Tumada. Good evening, Sir King. Ihang greetings mga kagilaan. May gabi sad ninyong tanan. Ang naminaw via FB o via YouTube, nang salamat sa kanunay inyong pagsunod sa tulumanong krusada, sa tanang likes, sa tanang share kung naaman o doon na kagahapon dagan-dagan to, sa tanang shares may kigalangan, sa tanan nga nag-heart mga kigalangan sa ato ang programang Krusada Reloaded, daghang salamat kaninyong tanan. Kung gusto kamo mga kigalaan nga makatabang kung dili pinaagi sa GCash mga kaigsunan, tanaw mo sa ato ang replay sa Krusada Reloaded mga kaigsunan sa YouTube. Doon ta YouTube channel, ang iyang pangalan Krusada Reloaded gyapon mga kagilaan. O di ba ka mga kaigsunan, ipadala ang inyong gidagmay nga suporta kay dako naman nagmatigom pinaagi sa ato ang GCash nga 0912 mga kagilaan, 0912-8939-493 mga kaigsuunan. Naadya sa inyong makita sa inyong monitor sa radyo to akong gitawag mga kagilaan o gilitok para ilang masulat. Akong sublion 0912-8939-493. Bisag pila, piso, 5, depende sa inyong kasing-kasing. Kanang di mo gipugos may kiglaan. Moto GCash nga mamahimo niyong kalabayan sa inyong mamahimong tabang. Kung suportar mo padayon ang paghimo nato sa atong content magigsuunan sa tulumanong Krusada Reloaded. Bangag tuho, Sir King, og sa way pakialam sa mga panghitabo gikan ka Mateo Guno. Loglog Dilatori, Idol King, Duterte kami. Salamat sa suporta, Duterte. Gikan kang Nolan Mercado Sr., I salute you, sir. You speak well. God bless. Daghang kang salamat, Sir Nolan Mercado, sir, sa imuhang suporta o pagsalig sa tulumanong Krusada Reloaded.
ang tulumanong krusada reloaded mga kagalaan hatod nato sa mosunod. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Minsan lang po tayo dadaan sa mundong ito. Kung ano pong kabutihan o tulong na pwede po natin gawin sa ating kapwa Pilipino, gawin na po natin ngayon dahil hindi na po tayo babalik sa mundong ito. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo, patuloy na magsiserbisyo sa inyong lahat dahil ako po ay naniniwala na ang serbisyo sa tao, serbisyo po yan sa Diyos. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Atol usab ka na ito mga kagilangan. Ni City Councilor Basti Nagas o City Councilor Joy Partner Iyuip ko. Atol usab ka na ito mga kagilangan. Ni Provincial Board Member Jeff Larong o kanhi Provincial Board Member o City Councilor Sim Castrense. Mayon man hatid ko na ito may kaglaan sa MIG tracking o MIG lending. Mayon man sa Kusina di Amor o Lison Carinderia nga namahimutang sa Dalang Gonzales o Dalang Narciso ni atong Dakbayan. Isunod na ito mga kagalaan. Kining kalabot sa nahimong reaksyon mga kaigsuunan sa ombudsman. Direktang gisaway mga kagalaan ni Ombudsman Martires si DOJ Yusik Andres. Iyang gisaway sa punto may kagalaan nga di magpataka og buka sa iyang bakba. Matud pa niya, takuma na ang imong bakba. Mo nagpulong giluwatan may kagalaan nga pamahayag ni Ombudsman Martires. Apanahibulong ko kaysa presidential tracker may kagalaan, daghan kaayo og mga nahitabong share dito ang pamulong ni Ombudsman Martires, pero nahanaw man unya dito pod sa mga mainstream media, partikular sa print media may kagalaan, nangawala ang ilahang mga pronouncement, may kalambigitan may kagalaan sa tingog o kabahinan ni Martires na naghisgot mga kagalaan na takupa ang imong baba gumikan kay anytime mamahimong musunod, mamahimong kuhaon mga kagalaan ang investigasyon sa ombudsman sa bisan kinsa nga ahensya sa gobyerno. Buti pasabot mga kaigsunan, independent ang ombudsman kung dunay kaso mga kagalaan nga sa ilang tanaw o ilahang paghanay base sa ilang kuha sa ebidensya, kung dunay igong probable cause may kagalaan, mamahimo na kining kuhaon sa bisan kinsang ahensya ang investigasyon, dunggot ang kaso didto na ubos sa ombudsman. Nawala to may kagalaan. Dako nga itong kahibulong nganong nawala man. Hinungdan mga kigsuunan, nga atong ipaabot din na kaninyo ang lain na usab nga pagpadayag sa Vice Presidente subay mga kagalaan sa iyang paghisgot nga purting daghana na ang kaso nga iyahang gisagubang. Daghana gyud mga kagalaan. Gitapuk-an na siya og kaso. Ginaliban ka ni apil na ang PNP, kasuhan na sila. Ang DOJ nagplano na nga mupasaka og apil og kaso, nga isog na tanan. Karon gusto na sab nga imbestigaran sa Kongreso
ni atong paminawon ang tingog sa atong Vice Presidente kung unsa na nga kaso may kagilaan ang ihang mga giatubang. With action on the disbarment case, final against you? Yes, meron akong 3 disbarment cases. If you can remember, 2011 sa Sheriff, hindi pa tapos yun hanggang ngayon. May disbarment case ako doon. Tapos meron akong disbarment. Nabasa ko lang ito sa mga sa mga group chat. So hindi ko lang alam kung tama. Correct me. Tapos isang disbarment case sa pagtatapon ng bangkay. Pagtatapon ng bangkay, buti pasabot katubang paglabay, iyang kaluton ang lubnganan may kagilaan sa kanhi Presidente og ilabay sa West Philippine Sea. Tapos isang disbarment case sa revenge from the grave. No? Revenge from the grave. Katong ingon niya nga ipapatay. Unsaon pag revenge from the grave? Unsaon pagsukol may kagilaan o pagpapatay nga nauna namang namatay? So yun. Tatlo yung but let me clarify kasi yung dalawa I've not read or I've not received the complaint. So hindi ko masabi kung ano talagang nakalagay doon. Binabase ko lang siya sa news reports na lumalabas. Yung isa, binase ko sa announcement ng Supreme Court, and then yung isa, binase ko sa announcement ni Larry Gadon. Thank you, sir. One last follow-up from Jerry Seven. Grabe naman ito si Mike. Minsan lang ako dito sa Zamboanga City. Time out daw. Yes, ma'am. Para sa question of this work, so what's your take on that, ma'am, na halos pinagsabay-sabay ang tatlo, mas meron parang pending o papalo pa po ng disbarment case against yung tatlo? Well, kasama din yun, ma'am. Kasama din yung lahat na. Sa Bisaya pa, tira bahala. Kung unsay mo dikit, maoy ko anon, may udaog, ano ba? So, babanatan natin siya, tingnan natin dito kung saan yung katama. Na siya. Yesterday you mentioned na isang threat sa inyo is yung pag-absorb ng PSG, ng PSC sa inyong PSPG. But now that they are totally, taking over and replacing all yung security sa PSPG and PNP, how do you feel about it? Good evening, Sir King. Gikan kang Princess Anne Elimanco. Lain niyang pagpaklaro, kining gikuhaan pag security o uban pa may kigalaan sa pastilan. Ambot kung dili ba ka mangisog kung ikay mabutang ani sa bawang sitwasyon. I'd like to hold comment dyan, ma'am. Kasi napapansin ko, base lang din naman sa balita, nagbabago-bago yung sinasabi nila. Hindi ko lang alam kung nasusundan ninyo. Nagbabago-bago yung sinasabi. Sabi, wala na daw AFP, pulis na lang. Ngayon, meron na naman daw AFP, pero papalitan nila at mga pulis na sabay. So, hindi sila nagpaplano ng maayos. Kaya nagbabago-bago yung sinasabi nila. Advice ko dito sa mga tao na ito, mumuo muna kayo, magplano muna kayo bago kayo bumanat para hindi kayo nahuhuli na nagsisinungaling. When? Mao to makigilaan ang buti pasabot sa ato ang Vice Presidente. Ang planuhon sa nila og tarong dili kay mo pagawas og mga pronouncement o di ba nagkalain-lain may kagalaan nga gusto nilang ilabay nga mga kasaypanan ngadto kaniya unya at the end of the day mahibaw-an mga kagalaan nga sila nasayop. Pag gumaganyan ba ako na aapektuhan yung sang? Good afternoon, ladies. Natanong yung isang tanong ko, ito na lang po. Sabi po ng PNP, wala silang information sa pagbabanta sa inyong buhay. I-report nyo lang po ba ito officially, ngunit nasabi nyo hindi ito pinansin ng mga kinauukulan? Ma'am, nakakahiya.
sa buong mundo na ang Philippine National Police natin, who by the way has intelligence funds, hindi alam ang mga pangyayari sa ating bansa. Nakakahiya na meron tayong police na hindi nila alam ang threats sa Vice President. Nakakahiya yan, ma'am. Huwag sila magsasalita ng ganyan kasi nagpapakita yan ng incompetence ng Philippine National Police. Dapat dyan, kung ako po ay Presidente, Sekretary ng DILG, Chief ng PNP, ang sagot dyan ay, let us sit down and investigate the alleged threats so that we will know if these are true or not. Yan ang tanong. Ayan ang sagot dapat ng tamang tao. Pag yung tao na tama mag-isip, yan ang sinasagot dapat. Hindi yung sinasabing wala kaming alam ng mga threats. Nakakahiya na ang pulis, ganyan. So, ibig sabihin, ang dami nilang walang alam ng mga pangyayari. So, kaya pala, nagkanya-kanya na ang mga kriminal dahil walang alam ang kapulisan. Nakakahiya para sa Pilipinas na naririnig na ang pulis natin ganyan magsalita. Klaro may igalaan. Nga gibutiag sa itong Vice Presidente, mga kaigsunan nga makauulaw ang tinubagan nga wa nasayod. Ang iya nagong tibuok pamilya, ang tibuok nga opisina sa OVP, ang tibuok nga opisina sa DepEd, apil pa ang iyang mga igsuon o iyang amahan, unya ang ending way na sayran, wa na sayod ang PNP. Mo na iyang gikabutiag nga wala gyoy unod ang ilang lihok sa pagkakaroon kung atong hagpaton pamulitika. Misakay sila sa kasamtangang dula mga igalaan, unya naalinggatan na nila ang importante mga butang, labi na kung nakasintro sa Vice Presidente kadi man nila kaalyado. Mo na klarong pagkaistorya mga kagalaan. Kaya kung ila paning kaalyado mga kaigsuunan, kung ila paning hantod sa pagkakaroon, nainggansa naman yun sila, nainggansa na paatras may kagalaan, di nila ni buhaton. Kay say gayon mga kaigsuunan nga ma-disgrasya ang Vice Presidente, kabalo na sila kung unsay mahitabo mga kigalaan, bungkag kalibutan. Cruzada Reloaded. Cruzada Reloaded. Cruzada Reloaded. Mga kigalaan, doon lagi tayo 35 minutos ang milabay o kung 11 minutos ang milabay sa alas 7 ang takna sa kagabion mga kaigalaan o laing pagtimbaya atong paminawon. Wala ko nabasa, kaduha na tingali ni Sir King, good evening. The Magician, Silay Hill. Nitingog iyan na po tingali ni Ganiha pa rin nag-text, wala ito mabasa dayon mga kaigalaan. Lahi, gikan kang Sir Dundun, good evening, Busking. Kung mahitabo man ang dakong kasamok sa atong nasod, wala jud laing mabasol kana na jud quadcom. Abi na kog huadcom, tuwadcom. Daghan ra banig pangalan na kay maoy haling aron mahimong kalayo. Daghang salamat Dato Maglilingaw, maingon man ilan ni Dats Prince, Dats Lito ug uban pa. Of course, sa Maharlika Nation sa kinatibuk-an, ang mga miyembro sa Bukas Grande Farmers Association Incorporated sa pagpanguna ni Mami Lucy Dizon, Daddy Og, nagto sa atong higalang si Hyundai.
may pagpaminaw ninyong tanan. Pagkadaghan pa untanig atong gustong ipadungog mga kigalaan, pero doon natay nakahanay karon nga gusto natong ipadungog kaninyo mga suking tigpaminaw. Una pamutabok may kigalaan sa hisgutanan, kalabot ni ining pag-angkon ni PBBM, pag-angkon sa presidente na iyahang gipahunong mga kigalaan ang impeachment text messages nga iyang gipaabot mga kaigsuunan didto sa Kongreso sa pipila ka mga kongresista o gipabuto kini may kigalaan ni Katonying. Utro po ning gadula may kigalaan si Katonying mga kaigsuunan nga naamani sa kilid sa mga Marcoses, butanga na sipyat siya kay ang iyang pagyagyag may kigalaan iya mang giangkon nga garapal. Grabe ang talamak sa ato pamiglaan, halapad o harap-harap may kigsunan atubangan nga pagpangurakot ang kasamtangang administrasyon. Dito siya na diskwido mga kaigalaan sa iyang pagbutiyag. Atong ipadungog kaninyo mga kaigsuunan ang laing interview, ang pagpaklaro ni Ombudsman Martires unsa may gahom sa ombudsman. Hinungdan nga ihang gipatak-op ang baba ni Yusek Andres gumikan kay kining si Ombudsman Martires dunay gyoy igong katakos. Doon na ni siya igong kamao, may kagilaan. Kay Associate Justice di siya sa Supreme Court. Associate Justice di siya sa Korte Suprema, mga kagilaan. Nga ilan nagpong gi-implicate nga tinudlo o ato sa panahon ni Pangulong Duterte nahimo siyang ombudsman. Pero iyang gipaklaro, may kagilaan, og atong paminawon ang iyang mga pronouncement atol sa usa ka interview. Ombudsman kung ang banta ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos ay bagay na maaari nilang aksyonan. Ayon kay Ombudsman Samuel Martires, magagawa lamang daw ito ng kanyang tanggapan kung makikita na mga aksyon ng Vice President ay ginawa bilang bahagi ng kanyang trabaho. Pero sa ngayon, as far as we are concerned right now, we have not seen any acts of the Vice President that we should investigate. So wala mga kela, mga kaigsuunan, wala sila nakita nga ilahang mamahimong imbestigahan ang Vice Presidente gumikan kay walay ebidensya sa laktod niya pagkasulti. Find anything that is in violation of one, the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, of any of the offenses in the revised penal code that is in relation to the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ang pahayag ni Martires kasunod ng sinabi ni Justice Undersecretary Jess Andres na may kapangyarihan din ang ombudsman na disiplinahin at imbestigahan si VP Sara. Sabi ni Martires kung ipipilit raw ni Andres na mag-imbestiga na rin ang ombudsman, I would advise Yusek Andres to shut up. Kita ang ilan, matod pa niya, nagkatawa si Rel Toker, may ilan. Advice niya to shut up, takuma ang imuhang baba. Lakto niya pagkasulti, umagid siya kauyon may kigalaan sa maong mga pulong. To stop talking about the case, because one of the powers of the ombudsman is to take over the investigation of a case of any government investigative agency at any stage of the proceedings. Kita mo pagilaan, porteng klaro ha. Mamahimo mo take over, mamahimo kuhaon dili para sa quadcom nga musapaw o mulangkob. Ang gipaklaro sa ombudsman may kagilaan nga mamahimo silang mo take over sa bisan unsa nga proceedings. Bisan pag nasa tunga-tunga pa na ang ilang investigasyon, mamahimo nila kining lablihon, kuhaon may kagilaan o ipaubos sa ilang opisina ang naisgutang investigasyon. Di ba klaro?
Pinaalala ni Martires kay Andres ang nakasaad sa Section 15 ng Republic Act 6770 o Ombudsman Act of 1989 na may kapangyarihan ng ombudsman na imbestigahan at kasuhan ang kahit sinong public officer, empleyado, tanggapan o ahensya at maaari nitong i-take over ang investigasyon ng anumang ahensya ng gobyerno. Kasi ngayon, she's being investigated for ETA, anti-terror law, and grave threat. Oh, ilaman ng anti-terror law, naapag yun mga kigaan. Kaya mo na ilang playbook, mga kigsuunan, kang katubang ni layas din sa ato nga si Congressman Arnie Teves. Oh, mao ni ilahang gusto mga kigsuunan. Bisan pag anti-terror law ang ipasaka nila may kagalaan, mao ni giklaro may kagalaan ni Ombudsman Martires. Yes. Pag ganun pong nature ng investigation, can you take over? If we find that the grave threats is committed in relation to office. Basta may kalabigitan siyang opisina. Ang problema may kagalaan kay kaugalingon man nga pronouncement, personal nga pagpadayag ang gibuhat sa Vice Presidente. These grave threats done in relation to the performance of her duties as Vice President. If not, that would be personal. Kato, mutibot pasabot niya nga kung dili may kalambigitan ang iyang buhatan mga kigsuunan, then mahulog na siya nga personal. And we have no jurisdiction over these things. Wise na jurisdiction, basta personal incapacity nga buhaton ka na sa Vice Presidente. Kabantay mo, sa ka-bright ang atong Vice Presidente, kung asa si mo adto, dito siya magpa-interview. Dito siya muyagyag sa iyang mga sentimento may kagalaan, samtang siya gatrabaho. Gatrabaho na, gatubag pa sa mga isyo, ing-ana may kagalaan kamaayo, muhatag og kinibang pagserbisyo sa lakto di pagkasulti ngadto sa publiko. Nga namin ang pahayag tungkol dito ang Department of Justice. Ayon kay Ombudsman Martires, bukod sa investigasyon na gagawin ng NBI at DOJ, pwede ring i-take over ng Ombudsman ang investigasyong ginagawa ng Kamara kay Vice President Duterte. Tanawa makigilaan. Apel ang Kamara. Palagra ba sila? Iniimbestigahan ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang paggamit ni VP Sara ng 650 million pesos na confidential fund ng Office of the Vice President at Department of Education. We feel that we have jurisdiction over these cases. We can request Congress to please stop and we'll take over the investigation of the case. We can do it. Kita mo na. Hagyoon nila. Sila na mag-imbestigar. But as a matter of courtesy, we belong to different departments, branch of government. As a matter of courtesy, we'll tell Congress. Tugon dito ng chairman ng komite na si Representative Joel Chua, hindi investigasyon para sa kasong kriminal ang ginagawa nila. Karon, nawala na. Dili na sila ga-imbestigar. Nawala na ang ilahang terminolohiya nga investigasyon. Nga naman, gumikan sa punto may kagalaan nga naningog na hilong pero galihok ang Korte Suprema, karon ang Ombudsman nga ilang gisulayan pagtandog nitubag may kagalaan 18 ang DOJ o uban pa nga ahensya sa gobyerno. In-aid of legislation yun sa amin. Yung nature ng aming ay in-aid of legislation. Kaya magkaiba po. Aid of legislation. Kanya may separation of powers din daw ang ehekutibo at legislatibo. Ang ama ng bise na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nag-appoint kay Martires una sa Korte Suprema bilang Associate Justice noong 2017 at noong 2018 bilang Ombudsman. Kung i-take over man daw ng Ombudsman ang investigasyon sa anak ng dating Pangulo, hindi raw ito dahil sa utang na loob. I had never been close to President Duterte. I am not close to the President. Never had been close to the President. In that, 6 years term of the President, you can check the logbook of Malacanang, how many times I'd been there. Mauna gikinahanglan may kigalaan nga doon nagyoy igong tingog, igong pagpasabot may kigalaan sa publiko, igong mga impormasyon ngadto sa publiko. Gamay lang ang ga-cater ni may kigalaan, maihap lang ang mga media karon naghinay na sila og kambyada may kigalaan, gumikan kay doon na gipamulong ang presidente nga iyan ang pahunungon, nihunong na mga kaigsuunan ang Kamara
wa pa sila ka hibalog kanus asla mo balik, pangutana mga kaigsuunan, unsa may nagtukmod mga kaigalaan sa presidente nga iyang ipahunong mga kaigsuunan ang nasgutan nga impeachment proceedings. Nakabuhilo na gudtanan mga kaigalaan gikan sa military nga mihatag nagpabor ngadto kanila, gikan sa PNP mga kaigalaan ug uban pa nga mga ahensya nga gihimo nagtagtaran ang vice presidente, unya karon nga nakabuhilo na sila pahumuon. Daghang pangutana nga nitumaw, unsa man ni dula ba sa ilahang kaugalingon mga kaigsuunan? Dula ba sila matawag natong dula mga kaigalaan tali sa House Speaker o sa Presidente? Kung doon naman galing nagpaluyo, si kinsa man mga kaigsuunan. Dili ba kini pagpahunong lamang mga kaigalaan sa ilahang kakumba gumikan kay from Luzon, Visayas and Mindanao, nangabot na ang mga supporter sa Duterte dito sa kauluhan? King De La Rosa on board. Pagkadali sa oras, 25 minutos na milabay sa alas 7 ang takna sa kagabion. Maayong pagpaminaw ngadto kang Ariel Arellano gikan ni Randy Artiaga Consantisas. Daghang salamat Sir King. Way sapayan ngadto kang Randy. Og maayong pagpaminaw sa tanan. Maunay isunod nato mga kaigsuunan nga hisgutan sa nahabilin natong pipila ka gutlo mga kaigsuunan. Ang tulumanong krusada reloaded hatod kanato sa mosunod. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Minsan lang po tayo dadaan sa mundong ito. Kung ano pong kabutihan o tulong na pwede po natin gawin sa ating kapwa Pilipino, gawin na po natin ngayon dahil hindi na po tayo babalik sa mundong ito. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo, patuloy na magsiserbisyo sa inyong lahat dahil ako po ay naniniwala na ang serbisyo sa tao, serbisyo po yan sa Diyos. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Atol usab ka na tumiglaan sa MIG tracking o MIG lending. Provincial Board Member Jeff Larong o kani Provincial Board Member o City Councilor Sim Castrinse. Maingon man ni City Councilor Basti Nagas o City Councilor Joy Iuipko. Atol usab ka na tumiglaan sa Layson Carinderia o Kusina di Amor nga namay butang sa dalang Narciso o Gonzales ni ato ang Dakbayan. Manihapon na pod ta ka PDP King gikan kang Grac Mateo. Dan salamat og may pagpaminaw sa Garcilaso family. May gabi press mat. Mayong gabi idol naminaw ko nimo karon kung naminaw koron gikan kang Mateo Guno may kagilaan hadlok si Marcos Sir King kay nagdaghan na ang mga supporters ni Vice President Sara Duterte tagsawa na siya o sila hihihihi. May gabi si Idol Aga de ini atong igsuong Muslim mga kailan. May gabi diha Sir Aga og sa tibok nimong pamilya. May kay ni una siya text mga kailan.
Sabi ninyo, ang natabo ron sa kauluhan, nidagsang may kagalaan ang nagkalain-lain ng mga representante dito sa kauluhan. Nidaghan ang niabot nga mga tao from Luzon, Visayas, at Mindanao, mga kahigalaan. Ang nahitabo karon dito sa kauluhan, wala nila gi-anticipate nga iaana kadaghan ang mudagsang nga mga tao. Wala sila magtuo may kagalaan nga ang kaigsuon ng Muslim maoy na muna. Nalibawt akong balhibo may kagalaan, gumikan kay doon nato'y batanon. Usa ka leader nga batanon sa atong mga igsuong Muslim, ang nagpadayag may kagalaan sa iyang sentimento, wa ra bagay clever may kaigsuonan. Makita na ninyo sa mga live nga tawag nato may kaigsuonan nga gi-cover sa mga vlogger, tan-awa may kagalaan, pastilan. Ako na ipadungog sa inyo kung ato tong subli nga makuha mga kagalaan. Diretso sila. Abi nyo kung sila tabo sa ilang panagpundok, kay gadaghan ang tao dito sa kauluhan. Nangisog sila may kagalaan, ni antong higayon na, sa diyang giabog sila sa TV5. Matod pa nila nga, unsa ba inyong katungod? Nga, amo maning katungod yung padayag sa among sentimento ngadto sa gobyerno. Ang mga pulis makagalaan ng hawa, ang uban ni katkat sa ibabaw, gitudlo nila nga, diha sila nag-atang kahadlok na sa kakatkato na mo. Anak nakatensyonado dito sa kauluhan mga kagalaan. Nga taliwala sa suporta sa PNP, mga kaigsunan sa presidente, nikambyada siya karon nga ipahunong ang impeachment. Nga naman, nidagsang na ang mga retired military man, mga military men, abiyog unsay na tabo may kagalaan, nagpundok na sila, nag-alirong dito sa EDSA, patay mali lang may kagalaan. Nagkadaghan ang mga nagpadulong karon sa kauluhan, hinungdan nga ira na yung nabatyagan mga kaigsuunan, nga doon na gidi ay plano, doon na gidi ay pag-angkon sa presidente nga siya may kagalaan mabutang sa alanganin. Nga naman mga kaigsuunan, nakabantay mo mga higala, nga kinirabang atong mga kaigsuunang Muslim, bisag asang dapita, dali ra ba ni sila magkahugpong, magtinabangay ni, mag-inunungay ni mga kagalaan. Og tataw nga ang suporta na kay Tatay Digong, kaya nga naman, doon naman idugo na Muslim. Gawas pa mga kagalaan, ang iyahang gitanong sa mga kaigsuunang Muslim, partikular sa Barb nga ilang gihatag kani adto pa, nga kana matud paalang sa mga Muslim, mga kaigsuunang Muslim, sila gyud ang dunay katungod kay sila may nauna sa Mindanao mga kagalaan. Nakabantay mo nga ultimo si Senator Jinggoy Estrada mga kagalaan, nagpadayag sa iyang kabahinan, matod pa niya nga tama na ang EDSA 1, tama na ang EDSA 2, wala na tama na ang EDSA 3. Ulain pang mamahimong pag-alsa sa tao. Nga rin mabungat na nila magkisunan. Gumikan kay, nag-viral na social media. May po ni baruganan nga itong ubang tao nga walay kalibutan o nagpakabuta bungol mga kaigsunan. O iana ang naitabo sa pagkakaroon. Manang uban, giatake siya sa mga comment mga kaigsunan, si Senator Jinggoy Estrada, nga naman, mahadlo ka. Kung sa may maghadlukan, gawas pa. Kami man ang mo alsa, kami man ang mupasibaw sa among sentimento. Kung dili ka gusto, ayaw pag-apil, wa kay labot. Unsa paylain may kagalaan. Di ba si Senator Trililing mga kagalaan, sa usa ka interview, nagpadayag siya. Matod pa niya mga kigsunan, nga di ta magkumpiyansa. Kay sa pagkakaroon, marami na sila. Ay, hindi pala. Kunti pa lang. Siya ay nag-ingon may kagalaan. Nga, ina na monitor, nga daghan na sa militar, mga kaigsuunan, ang naghiray-hinay, naggimok, o
o mamahimo ng musuporta mga kaigalaan sa mga tao kung mualsa. Unsa pay lain, si Browner, si General Browner, ang AFP Chief of Staff mga kaigalaan, unsa iyang pronouncement dili pa lamang dugay. Siya, di ba siya nagpadayag mga kaigsunan? Sa military nga dili mag-apil-apil mga kaigalaan, magpabilin sa ilahang suporta ngadto sa AFP. Gabay nagkulang ingnon nga suporta sa kasamtangang administrasyon. Gumikan kay iya gipadayag nga kung mag-apil-apil mo sa politika, pag-resign mo para kung unsay gusto ninyo, mahimo ninyong mabuhat. Buti pasabot mga kaigalaan nga nagkaguliyan na gyud ang sulod sa AFP mga kaigsuunan. Maunay giingon ni VP Sara Duterte mga kaigalaan nga wa na nagkadimao ang Kongreso. Nag-away-away o wa na magkasinabot ang Kongreso, apil ang Senado. Sumaon niyon mga kaigalaan, ang buot natong ipasabot din na kaninyo. Daghan na ron og mga nanggawas mga kaigalaan nga mga pananaw og gikaingon nato mga kaigalaan nga ilang mga pag-analisar na akong ihatag kaninyo ang pipila. Saning sa ibabaw, hadlok si Marcos Sir King kay nagdaghan na ang mga supporters ni Vice President Sara Duterte, tagsawan na sila. Nabasa na ito ni ganiha. Dikan kay Mike Abanza, salamat sir kay Jaon Kaw Isip Media na maisugon na nagpagawas sa kamatuuran sa mga panhitabo sa kauluhan, partikular sa pagdaog-daog sa atong Vice President Sara Duterte. God bless you Sir King. Salamat sa inyong pag-ampo o pag-abag suporta, may kagalaan o pagsalig sa ato ang programa. Gikan kang Julius Blasi II, apila pod sila sir si Ariel Quirubin sa imuhang screen from Barangay 12 Poblacion Dapa. So ato ding paabuton. Actually, iklaro nato mga kagalaan nga kining sa atong screen, kining nigawa sa screen mga kagalaan, mauni siya ang mga gisuportahan ni Tatay Digong sa PDP may kagalaan. Sa maisog, si Vice Presidente nila atong gipaabot mga kaisunan kung kanus asya mo padayag sa ihang kaugalingon. Sir King, good evening. The Magician Silay Hill. Panikamutan na ito, nagbasa inyong mga text messages. Sir King, good evening, The Magician. Gibalik niya may kagalaan. Ay, bulong tingnan siya, dugaya na basa. Uy, ganiha pang tanong i-text. Binuang lang, sir. Sa ato nang gikaingon mga kagalaan, nga kining pagpahunong sa investigasyon, dili ba kini drama samtang pailang pakunhuron, pahinayon, wag tangon ang kasuko sa katawhan, pailahang paubsan mga kagalaan ang giiliton sa publiko gumikan sa ilang gibuhat ng pagdaog-daog pagbiay-biay sa Vice Presidente o pamilyang Duterte. Ilang gibungat mga kagalaan, gibungat sa Presidente unya ang maniobra magpadayon ang House Speaker mga kagalaan. O di ba ka ang kahadlok sa gikaingon sa ato mga kaigsuunan sa pagkakaroon nga naminaw sa ato ang tulumanon? O kung doon na ba kayo nagpaluyo, si kinsay nagpaluyo? Nga mga kagalaan nga nakaako man sa pagpahunong. Ato
ato nang gisgutan sa milabay nga mga adlaw nato nga pagpanag-uban nga nahimong simana mga kigsunan nga katong ilahang foreigner nga konsultant nga gipahunong na ang pag-atake sa mga Duterte kay dako kining kawadon alang kanila. Mamahimong makadaot sa Marcos mga kigalaan. Pero ang mga nanggawas nga mga anggulo mga kigalaan, human nga ang usa ka pamantalaan nga ila rapod ni dula nagsugod, naghisgot na about sa Duterte Trump mga kigalaan nga gitawag nga marketing 101. Pero ang usa sa punto nga ilang gitan-aw mga kigilaan o ang gulo nga nigawas ni kasamtangan mao ang kuha matud pa sa kabtangan sa mga Marcos katunga ni ana ang mahimong kuhaon mga kigilaan kung sa higayon nga matangtang na ang Vice Presidente. Dunay gustong mangayo may kigalaan. Ang prinsipal sa kalihukan mangayo og 50% sa bahandi nga makuha sa Amerika sa mga Marcos butang may kigalaan nga dili mosugot mga kaigsuunan si Lisa. Ikaduha na ang gulo mga kaigsuunan nganong pahulungon og sa higayon mga kigalaan nga muinit na gyud ang katawhan mamahimo matud pa nilang isakripisyo si Speaker Martin Romualdez. Mao matud pa iduot sa higayon mga kigalaan nga muinit na pag-ayo og muiskapo na ang mga Marcoses mga kigalaan. Og ikatulo nga ang gulo nga gitan-aw mga kaigsuunan nga ang mga yilotards nagbantay o gisugnod lang nila pag-ayo ang sitwasyon sa kasamtangang administrasyon nga nakig-uban kunuhay pero mga higala ang ilang tumong nga puhagon una ang Duterte kay maumay pinakalig-on may kigalaan nga ilahang kinahanglang hiposon kay dali lang nila mga kigalaan mamahimong paragputon ang presidente mga kigalaan gumikan sa kakuwangon sa iyahang baruganan. Ibili na ko na ninyo ng mga impormasyon mga kaigsunan. Subay po sa impormasyon nga akong nahipos mga kigalaan. Ispukon mo na kung iana mga kaigsuunan ka lapad o kadako ang ilang pananaw mga kagalaan. Kakuyaw, pag-abot sa panahon nga sila-sila lay maglabu-labo may kaigsuunan. Sila-sila lang magkumbate, sila-sila lang may kagalaan ang mag-away gumikan sa ilang unsa ba'y tawag ninyo ni ana? Di ba ko mo tuo sa termino nga hakog. Cruzada Reloaded. Cruzada Reloaded. Cruzada Reloaded. Daghan patag i-bat-bat kaninyo mga kigalaan apan una mapupos ang atong pagpanag-uban sa tulumanong Cruzada Reloaded. Atong ipaabot din na kaninyo ang nagkalanlain pa nga mga text messages. Ay kabalaka kay sa higayon nga suportahan si Ariel Kerubin. Usa po ni sa tong idol may kigalaan ang hangyo ni Julius Blasi II. Ibutang nato na diri mga kaigsunan ang inyong hangyo sa atong wall mga kaigalaan. Sa bansing ko nga pabilin sa gyapon mga kaigsunan na nagsunod sa ito ang programa via YouTube o FB. Daghang salamat. Maradyaw na duyom Sir King. Shout out ko sa Barangay Katadman Sir King. Loto Tambaloslos. Gikan kang Heart Jules
si Tambar Romualdez untaan masibak. Uli si Alas kaso pakuman ang termino. Kaso pa human na ang termino. Tanaw nato unsay lintunganay niini mga kigalaan. May pagpaminaw ngadto kang Ayan Lamanilaw. Ngadto kang paring Rene Inday og Lamanilaw family. Of course, ngadto kang paring Toto. Ato ni mga suki may igalan. Toto Razo, Ma'am Irene and Razo family. Og tanang kauban nato sa City Sports si Mark Palaboy. Nidalikya tatog tan-aw magigilaan sa tuang programa. Si Sir Hill og ang iyang pamilya mayong pagpaminaw. Ngadto kang Vice Buds o pagtimbaya sa iyang anak, sa ilang anak may kagilaan niya kaslon og mang adlaw. Of course, ngadto kang daghan-daghan ta makigalaan. Nga gasunod sa atong programa mga kaigsuunan. May papaminaw dito kang Christmas uban sa iyahang timbaya ngadto kang Manager Bong Florindo. Maingon man makigalaan. Ngadto kang Rudy Pagaura, kang Odi, kang Tris Lolong Layson, kang Sekjen Dan Adorador. Nagtagbog himog sulat karon mga kaglaan. Shout out Sir King Burha family ng San Benito watching from Bataan. Gikan kang Rogelio Burha. Magin nakapahabol mga kaglaan. Ngadto kang Sir Dudong sa Alboro sa LTO. Dan salamat Sir Dong. Bartay oras sa itong pagpanaguban sa Tulbadong Cruzada Reloaded. Kang Jade Andrada o Andrada family, kang Antolin, kang Bibi Antolin, o sa tanan niya staff sa Kusina de Amor. Sa pangalan sa itong station manager June Clerigo, sparring partner sa Pikas Lawak, Sir Paing Agra o Ma'am Jing Avila. Kinigapon ng higala sa kahanginan. King De La Rosa, nagpabilin nga nag-ingon. Ayaw ihikaw ang tabang kung ang gahom sa pagtabang naa sa imong kamot kaigsuunan. Dalaygon ang Diyos, mayong gabi. Cruzada. Programang mutuki sa kamatuoran. Kasandigan sa mga dinaog-daog ug binupigan. Cruzada ng panan sa katawhan. Muyagyag sa kamatuoran. Cruzada. Programa alang sa pagserbisyo sa katawhan. Muhatod sa mayong balita alang sa kahimsog sa panglawas o panginabuyan. Cruzada! Ang maong programa binayran